Ako si Joaquin. Noong ako 18, akala ko nakakilala na ako ng tunay na pag-ibig. Pero tinalikuran ako ng boyfriend ko, ipinagbili niya ako sa Dream Pavilion para maging hostess. Pagpasok mo rito, ang katawan mo, ang dangal mo, hindi na sayo. Ang pera na lang na isinisiksik ng mga customer, sa dibdib mo ang sayo. Doon ko lang na-realize na ang pag-ibig ang pinakamalaking kasinungalingan. Sa mundong ito, kung paglilingkuran ko rin lang naman ang mga lalaki, ang mga mayaman at makapangyarihan ang paglilingkuran ko. Gagantihan ko ang lahat ng hindi makatarungang pagkadusta na naranasan ko. Gagamitin ko ang kanilang pera at kapangyarihan para umangat sa buhay. Ngayon, professional na akong White Moonlight replacement. Ngayon, bumalik na ang White Moonlight ni si Yancy. Akala niya pinili niyang itapon ang isang replacement. Sa totoo lang, siya lang naman ay isa sa mga kliyente kong natapos na ang kontrata. Walang hiya kang puta ka, umaot ka kay Yancy bilang kapalit ka o. Wala ka bang hiya, Yancy? Ateng Bay, nakauwi ka na. Ate King, ngayong nakabalik na si Ateng Bay, maghiwalay na tayo. Yang Master Xi, sakto namang matatapos na ang 2 taong kontrata natin. Ngayon, bayaran mo na lang ang natitirang sahod. 1,000,000 ito, ang sobra ay pasasalamat ko na lang sa'yo. Pero ang kapalit ay kapalit pa rin, ang minamahal ko, ay si Ateng Bay lang. Kung nagbibigay ng bonus ang kliyente, ibig sabihin maganda ang serbisyo ko. Ang kapalit na to, nanapak pa sa akin. Ibinabalik ko lang. Kasi ako, bukod sa kliyente ko, hindi ako nagpapatalo kanino man. Ikaf. 2 taon, mahigit 700 araw na pagsipsip at pagbabalak. Tumulong sa akin si Yancy na magtayo ng kumpanya. Nag-ayos ng koneksyon para makapasok ulit sa kolehiyo, pati na itong 1,000,000 pabuya sa paghihiwalay. Ang mga ito ang mga sandata kong pinaghirapan mula sa impyerno. Yung mga taong nag-api sa akin, isa-isa kong babawiin. Bakit hindi pa dumarating ang male model na in-order ko? Baguhan ka ba? Ang ganda ng pangangatawan mo. King. Ikaw ba yan? Maganda ba ako? Talagang naloko ako ng 10,000,000. Nakatulog ako ng lasing kasama ang isang lalaki. Mga classmate, ipagpapatuloy natin ang aralin kahapon. Hanapin ang quadratic function. Ito yung babae noong gabing yon. Paumanhin po, guro, nahuli ako. Hindi ko sinasadyang. Itinuring ang sarili kong guro bilang isang lalaki. Hindi ko pinapayagan ang pagkahuli sa klase ko. Pumunta ka sa opisina ko pagkatapos ng klase. Opo, guro. Si Fubuye, kahit hindi guro sa paaralan, ay kilala sa pagiging walang puso. Noong nakaraan, yung batang son na nag-cutting, pinatalsik ni Fubuye, tung bagong estudyante. Tiyak na patatalsikin din, si Fubuye ng pamilyang Fu. Sa edad na 26, naging kilalang ekonomista. Binigyan siya ng titulong honorary president ng Ru University. Kaya taon-taon, inaanyayahan siya para sa mga bagong estudyante ng finance. Magbigay ng 3 lecture, lahat ng estudyante ng Ru University. Ipinagmamalaki ang pagdalo sa kanyang klase. Hindi pwede, hirap na hirap ako makapasok sa universidad. Hindi ako pwedeng matanggal. Pasok. Why? Ikaw pala yung tao noong gabing yon. Paumanhin, lasing ako noon. Yung pera. Ano yon?
Naiwan ko yon, huwag mo akong patalsikin. Pwede kong kalimutan ang lahat. Kamukha ni King King. Kaya pala nawalan ako ng kontrol noon. Sa murang edad, matatag ang loob, matalino at masipag. Magandang prospect. Dahil nangyari na, pananagutan kita. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Lumipat ka sa Purple Bamboo Apartment mamayang gabi. Huwaye, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo akong alagaan? Nakita ko sa profile mo na nakatira ka sa dorm ng association. Hindi yon angkop para sa estudyante. Salamat sa kabutihan mo, Fuhuye, kung hindi mo ako patatalsikin. Aalis na muna ako. Hoy, Boss Yui, may problema sa kumpanya. Dumali ka. sige, babalik na ako. Ano iyon? Boss Yui, sa umaga sa kumpanya, 80% ng mga kliyente, sabay-sabay na nag-back out. Pumunta sa kabilang kumpanya, nagdulot ng pagbagsak ng buong kumpanya. Kung walang dekalidad na bagong kliyente, malapit nang mabangkarote ang kumpanya. Ako na ang bahala, umalis ka muna. Tita Yu, may kailangan ka ba? Yue Ken, gusto kang makita ni Master Chen. Ayaw ko. Ang kontrata mong relasyon kay Master Chen. Tapos na 3 taon na ang nakalipas, hindi ka lang talaga makalimutan ni Master Chen. Kung babalik ka, ang problema sa kliyente ng kumpanya mo. Kaya ni Master Chen itong ayusin. Ang pag-alis ng mga kliyente ko, gawa ni Master Chen. Gusto ka lang ni Master Chen na bumalik sa kanya. Mahal na mahal ka talaga ni Master Chen. Tita Yu, sabihin mo sa kanya, ako si Wekin, pwede akong tumanggap ng pera bilang kapalit. Pero hindi ako magiging kabit. Baliw. Biglang nagbago ang isip, akala mo ba ikakasal na sa White Moon Light? Gusto pa akong isama. Para maging dalawa ang asawa, hindi pwede. Hirap na hirap ako. 3 taon bilang kapalit para lang makaalis sa club. Hindi na ako papayagang kontrolin niya ulit. King King. Ikaw ba yan? Baka naman si Fifth Master Fu ay may White Moonlight na hindi makuha. Songgran, imbestigahan mo para sa akin si Fu Zexu. Kung may kasintahan ba siyang nagangalang King King? Opo, Boss Yue. Kung magiging kapalit ako ni Fu King King, malulutas ang lahat ng problema ko ngayon. Fifth Master Fu, pakiusap, tulungan mo ako. Lasing ka? Ayokong bumalik sa club, pwede mo ba akong tulungan? Kung hindi lang dahil sa mukha mo, papatayin na kita. Fifth Master Fu, Ano ang gusto mong makuha? Sa akin. ayokong bumalik sa club kasama si Chen King Suan. Pero kailangan ng kumpanya ko ng mga kliyente, kaya pakiusap kay Fifth Master Fu na magsalita ng mabuti para sa akin. Malaki ang ambisyon mo. Alam mo ba ang halaga ng salita ko sa Rocheng? Siyempre alam ko. Ang salita ni Fifth Master Fu sa negosyo ng Rocheng ay parang weather vane. Alam mo talaga ang lahat. 3 taon na, King King. Kung may iba akong babae, babalik ka ba para tingnan ako? Fu Woye, huwag kang mag-alala. Basta't magkasundo tayo sa mga kondisyon sa panahon ng kontrata. Magiging mabait ako, hindi kita gagambala. Bibigyan kita ng 1 milyon bawat buwan, itatago natin ang relasyong ito. Ang kontrata, matatapos kapag bumalik si King King. Deal. Paano naman ang tungkol sa kumpanya ko? May gathering sa mga kaibigan sa mga susunod na araw. Isasama kita. Fu Woye, sa panahon ng kontrata. Magugustuhan ka ni Kin Kin.
Tandaan mo, pamalit ka lang. Huwag kang mag-imbento ng ibang pangarap. Aze, kumain ka ng almusal. Mabilis siyang nakapag-adjust. Aze, alam kong mahilig ka sa western breakfast. Kaya ginawan kita ng cheese at scallop egg toast. Uminom muna ng gatas. Hindi mo na kailangang gawin ang mga ito sa bahay. May katulong tayo. Ang cute mo, ang laki mo na, nagkakalat ka pa ng gatas sa labi. Bakit wala ngayon si ate? Pinapauwi ko si ate dahil gusto kitang kasama, Aze. Aze, araw-araw ba akong maghahanda ng almusal para sa'yo? Ayoko nang ginagambala kapag kumakain. Anong tingin mo? Ang ganda mo, Aze, pero yung necktie. Hindi bagay sa'yo. Ito yung regalo sa akin ni Kingking bago siya umalis. Binigay niya sa birthday ko, 3 taon ko ng suot. Hindi talaga bagay. Mukha kang matanda. Bilang pamalit, hindi puro pagsuyo ang kailangan, tamang titig. Para mas tanggap ka ng employer, unti-unti. Para ituring kanyang kasama sa buhay. Aze, tapos na ako. See you sa school. Maganda, Bea. Bakit hindi pa siya natanggal? Hindi kaya siya tinanggal ni Fu Wui. Ang galing kamukha ni Ate Kingking. Tiyak ginamit niya ang mukha niya para akiting si Tito. Fu Daji, kamag-anak mo ba itong bagong kaklas? AME, hindi siya karapat-dapat. Si Tito ay para lang kay Ed Kingping. Palalayasin ko ang babaeng ito sa ruda. Sa klase ng bayaw ko, naglakas loob kang mahuli? Itapon niyo siya palabas ng ruda, AMM. Sa dagat babae mo, ang dami mong pakialam. Mukhang nag-away na sila. Ano, Bea? Panghalili lang kay Kingping. Nababaliw ka na. ZNS, hinahamon mo, Jack? Walang nagturo sa'yo na hindi dapat ginagalaw ang gamit ng iba. Masamang babae ka, hinampas mo ako. Fumiilin, anong ginagawa mo? Pumunta kayong dalawa sa opisina ko. Bayaw, siya ang unang nanakit. Dapat mong siyang palisin. Yuekin, anong nangyari? Fu Fifth Master, siya ang unang nagtapon ng gamit ko kaya. Ano, Bea? Ikaw ang unang nanakit. Bakit umiiyak ka na? Masyado ba akong naging masungit? Yukin, mali ang manakit, humingi ka muna ng tawad sa kaklase mo. Phew, pasensya na. Oy, huwag kang magpanggap na kawawa. Hindi ubra sa bayaw ko ang drama mo. Palalayazin kita sa uda. Fumiilin, nasaan ang pagiging disiplinado mo? Lumabas ka at mag-isip-isip. Yuekin, hintayin Montag ako.
Ikaw ang nanakit, ikaw pa ang nagdadrama. Fu Fifth Master, ayokong umalis sa Euda. Okay, pinaghirapan mong makapasok, walang magpapaalis sa'yo. Fu Fifth Master, ong beta mo. Gustong gusto kita. Nasa eskwela tayo, huwag kang magsalita ng kung ano. Ang pogi mo kapag nagtatrabaho. Gusto mo ang mukha ko. Gusto ko ang mukha mo, pero mas gusto ko ang pagkatao mo. Tulad ko sexy, mukhang mahigpit sa labas. Pero sa loob, mainit. Kailangan siyang purihin. Fu Fifth Master, dinala ko na ang imbitasyon na hinihingi mo. Naku, kamukha ni Fu Kingking. Pero magkaiba ang dating. Fu Fifth Master, kung wala nang ibang usapin. Aalis na ako. CJ, Hoy, Junior. Hello, Shen. Ako ang founder ng Biotech Health Management Center. Yukin. Kilala mo tak ako? Siyempre, founder ng Shen Group, Shen Hao. Kung wala nang ibang bagay, aalis na muna ako. Ano to? Matanda na pero gusto pa ng bata? umalis ka. Nasaan ang imbitasyon? Hindi ka naman sumasama sa mga ganitong gathering ng mga bata, di ba? Ikaw pa ang magsasabi niyan, alam mong hindi ako uminom. Tapos nung gabi na yon, pinainom mo pa ako. Gayon naman, one night stand ang naging stand in lover. Pwede bang tumahimik ka na lang at umalis ka na? Sige, alis na ako. Kahit ano pa ang mangyari. Kapag nagkamali, dapat panagutan. Balita ko, dala daw ni Fuwi ngayon ang isang junior para ipakilala sa atin. Para makilala natin. Tutubia? Zinubia itong junior na tu? Na kay Fuwi mismo ang nagpakilala? Yanshi, konti lang ang inumin mo. Huwag mo akong pakialaman. By G, pasensya na, masama lang ang loob ko lately. Hindi ko alam kung okay lang si King G. Nung araw na yun, ang sakit ng mga sinabi ko, siguradong nasaktan siya. Fuwuye, kamusta? Miss Yue, sang-ayon ako sa proposal mo. Bigyan mo ako ng 2 kopya ng kontrata. Salamat, Shen Xiao. Bukas ipapadala ng asistan ko. Ang kontrata sa iyo. Ito ang junior ninyo, si Yuekin. Sana alagaan nyo. Ang taong gustong makita ni Fuwuye, yung stand-in pala. Masaya akong makilala kayong lahat. Sana tulungan ninyo ako sa hinaharap. Salamat. Ang astig ng kabit mo, paang veteran na sa mundo. Ikaw ang nag-setup, siya ang nag-perform. Perfect match. Matalino at masipag naman talaga siya. Sana tulungan mo siya sa future. Fu Wuye, sigurado ka bang stand-in lang ang tingin mo sa kanya? Si King King ang gusto ko. Sa kanya, responsibilidad at paghanga lang. Si Xiao. King G, hindi ko akalain na nakapasa ka sa Ru University. Kayang gayon, apaklasman nakita. Salamat sa tulong ni Si Xiao, kaya ako nakapasa sa college. Pagkatapos sa club, nakasalba ako. Kay si Yancy na hinimatay dahil sa anorexia. Walang matirhan ako. Kaya nagkasundo kami ni si Yancy. Sabi ng doktor, gutom ka kaya hinimatay, kaya nagluto ako ng chicken congee, tikman mo. Ayaf ka o. Ang kinain ko lang ay luto ni Bai G. Masarap ba? Sumama ka na lang sa akin, magluto ka para sa akin. Hanggang sa bumalik si Bai G. CJ, Hindi, si King G ay nagsumikap talaga. Tumutulong lang ako na magpakilala.
Miss you. Nagkita na naman tayo. Intet Bay. Kapag nakakuha ka ng benepisyo, dapat alam mo na kung kailan alis. Salamat kay Inlas Bay sa pagbili ng isang Private Say Health Management membership na nagkakahalaga ng 2 milyon. Ang swerte mo, si Xiao. Nagsisinungaling ka. Ang bait Montag, Ate Bay. Yancy. Para kay Yancy, lahat ay sulit. Tuso. Tayo'y magtagay para sa pagdating ni Fifth Master Fu. Unahin ko na ang tagay na ito. Ikinagagala kong makilala kayong lahat. Tagay. Itong tagay na ito para kay Shen Xiao. At kay Inlas Bay, salamat sa suporta nila. Dahil sa kanila, nakakuha ako ng 3 orders ngayon. Itong tagay na ito para kay Fifth Master Fu, siya ang Super Saiyan member ng aming kumpanya at lubos na nasiyahan sa aming serbisyo. Naku, pumili si Fifth Master Fu. Pili na rin tayo. 2 para sa amin, 3 para sa akin. Bibilhin ko rin ang 2. Salamat, salamat. Marunong talagang magnegosyo si MSU. Parang pagiging kabit lang, sanay na sanay. Tama si Inlas Bay tungkol sa relasyon ko noon kay si Xiao. Ikaw na kapalit, anong karapatan mong pag-usapan ang relasyon? Ate Bay, si At King ang nagligtas ng buhay ko. At saka, ako ang unang nag-aya sa kanya. Si Xiao, tama rin naman si Inlas Bay. Kontrata lang ang meron sa amin, hindi relasyon. Ate King, huwag mo nang sabihin yan. Alam ka unan gayon. Hindi ka kapalit ng sinuman. Tapos na yon. Inlas Bay, talagang mahal ka ni si Xiao. Sa 2 taon naming pagsasama, hindi niya ako hinawakan. Dapat mong pahalagahan ang ganoong lalaki. Bata pa kasi, hindi ko kayang saktan. Mali ako sa Ipsilono. Yanzi. Ate King. Talagang pasensya na. Ganito na lang. Ang mga medical check-up ng aming ospital, sa inyong kumpanya na. Bukas na natin pipirmahan ang kontrata. Salamat. Kawawa naman si Junior this month. Nagligtas ng buhay tapos naging kapalit. Sayang naman na iniwan sa huli. Nga, tama. Ang ganda talaga ng babaeng ito. Tingnan mo, kapag nagugilty ang lalaki, mas mahalaga pa yon kaysa pagmamahal. At ang mga mayayamang ito, baka kulang sa pagmamahal, pero hindi kailanman magkukulang sa pera. Kung ayaw mong umiti, huwag kang umiti. Pero gusto ko talagang umiti, masaya ako. Dahil sa pakikipagtulungan ng si. Hindi na natin kailangang mag-alala sa negosyo ng kumpanya. Junior, magkaibigan na tayo ngayon, tagay tayo. Huwag kayong maniwala sa babaeng ito. Si Yuipin, isa siyang babaeng bayaran. Paano mo nasasabi yan? Yu Nilin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tito, si Yuikin ay nakapasok sa Ru University dahil lang sa pagsasama niya sa mga lalaki. Ang bata mo pa, ang dumi ng bibig mo, umuwi ka at magdusa sa ancestral hall. Tito, hindi mo pwedeng dahil lang sa namimiss mo si Kingping. Ay itatago mo ang peking ito sa tabi mo. Hindi pwede, hindi pa naayos si Chen Qingsuan. Hindi pa pwedeng sirain ni Fuzexu ang kasunduan, Jianfu. Ang ibig mong sabihin, nakapasa ako sa universidad. Dahil sa pagsasama sa mga lalaki. Ano para? Ang passing score ng Ru University ay 689, kaya mo bang makapasa? Naalala ko ang score mo sa college entrance exam ay 582. Kulang ka pa ng mahigit 100 puntos sa passing score ng Ru University. Paano ka nakapasa? Ang Fu family ang pinakamalaking sponsor ng Ru University. At ang Tito Kao ay honoraris Person NGRU University. Ang pagpasok ko sa Ru University, ano ang kinalaman ng score ko? Ang ibig sabihin ni Emmet Few, nakapasok ka dahil sa koneksyon. Lahat ng mayembro ng Fu family ay pumapasok sa Ru University. Anong problema doon? Ako si Few.
Nakakahiya, Shenhao, ilabas mo siya. Bata, umalis na tayo. Ayaw kong umuwi, Tito. Tingnan mo, may ebidensya ako. Ito ang ebidensya na si Yukin ay nag-alok ng serbisyo sa club. Totu ba? Hostess talaga? AZMS, Fu. Sinabi niya nakapasya sa university kahit kasama sa lalaki. Tuloy kayo. Tama naman ang sinabi niya. Yanshi, nakipagrelasyon ka sa isang hostess. Nakakadiri. Huwag kayong makinig sa mga sinasabi ni Fumilin. Si Ate King ay nakapasa sa Rui University dahil sa sarili niyang pagsisika. Nag-aaral siya hanggang hating gabi araw-araw. Kahit may sakit nag-aaral pa rin siya. Ang lalaking ito ay may tunay na pagkakaibigan. Lumilin, tama na ang kalokohan mo. Yugin, ang makapagsulit para sa kolehiyo ay 726. Una sa buong bansa, naghahambing ng marka sa harap ng isang matalinong estudyante. Labis kitang binigo. Paano possible? Hindi ako naniniwala. Siya ay isang babaeng nag-alok ng inuman. Bakit siya? Ito ang aking marka sa pagsusulit para sa kolehiyo. Maaaring makita sa buong bansa. Wow, ang galing niya sa pagsusulit. Ate King, ang galing mo. Kaya noong araw na iyon, Siya ang aking pagsusulit para sa kolehiyo. tahimik, malapit na tayong manalo. Huwag masyadong matagal maglaro, magpahinga ka ng maaga. Si Ate King ay walang ibang sandalan, ako lang ang malapit sa kanya. Iyak na nais niyang ibahagi sa akin ang kanyang kasiyahan noong panahong iyon. Ngunit ako, talagang hindi ako karapat-dapat. Totoo na ako ay galing sa isang nightclub. Maswerte akong nakilala si Xiao na nagbigay sa akin ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo. Binibining few. Kahit na ang aking nakaraan ay hindi maganda, hindi ako isang taong handang mamatay para sa dangal. Sa ganung kalagayan, kung pipiliin ko ang dangal, wala akong pupuntahan. Kung pipiliin ko ang dangal, wala akong pupuntahan. Yukin, talagang nagulat ako sa'yo. Yukin, narapat na tularan ng lahat. Kahit na sa mga panahong wala siyang magawa, patuloy siyang nag-aaral. Sa loob ng 5 taon, nag-aral siya ng psikolohiya, sayaw, pag-aayos, at pagluluto. At iba pang kasanayan upang mapabuti ang kanyang sarili. Ang galing talaga ni Ate King. Yuekin. Paumanhin. Walang problema. Ang lahat ng sinabi mo ay totoo. Gusto kitang pasalamatan dahil binigyan mo ako ng babala ng maaga. Sa tulong ni Ginoong Few, ang isyong ito sa nightclub, hindi na magiging hadlang sa pag-unlad ng aking karera. Napakabait ni Yupin, kahit na ako ay nagkasala sa kanya. Hindi siya nagalit, tiyak na pinahahalagahan siya ng tiyuhin ko kaya hindi siya tinanggal. Fumilin, umuwi ka. Parusahan ng 1 oras sa Ancestral Hall. Opo. Shenhao, bantayan mo siya. Sigurado. Ate King, sumama ka sa akin. Alam kong wala kang matutuluyan. Ang iyong kwarto ay nakatago pa rin. 1 taon na ang nakalipas, bumili ako ng 3 bahay. Si Xiao, may bahay ako. Si Ginoong Fu ay naghihintay pa sa akin. Mauna na ako. Huwag kang umalis. Yanzai, huwag mong sayangin ang oras ni Ginoong Few. Ate King, dati-dati, una sa lahat ang iniisip mo ako. Hindi mo ako kailanman pinabayaan. Yanzi, uwi na tayo. Ano ang sinasabi Montag? Sumama siya kay Fifth Master Fu? Oo. Una si Xianzi. Ngayon naman si Fifth Master Fu. Ang puso ni Yuekin. Ganon ba talaga kaloko? Lumabas ka muna. King Tsuan, anong nangyari? Bakit ka nandito? Nakita kong gabi na't wala ka pa, kaya pinuntahan kita. May gagawin ako ngayon, umuwi ka muna. Sa loob ng 2 taon, akala ko mabait si Ping Tsuan sa akin. Pero sa totoo lang, iniiwasan niya ang paglapit ko. Dapat alam ko na, hindi na niya ako mahal.
Nasa mesa ang almusal, huwag mong kalimutan. Saan ka galing? Nagtratrabaho sa kumpanya, mamaya luluto ako ng masarap para sa iyo. Boss Yue, sobrang dami ng orders kaninang umaga. Daang-daan ang clients na pumunta sa kumpanya. Magaling, siguraduhin maayos ang serbisyo. Kung ganito ang sipag natin, siguradong next year, pasok tayo sa top 100 na kilalang kumpanya. Si Fuzexu ay napakalaking tulong. Kailangan kong tiyakin, bago bumalik si Fu King, na maging successful ang gihi ng kumpanya ko. Nga pala, simula next month, magkakaroon tayo ng private customization service para sa mga mayayaman. Pangangalaga sa mga problema tulad ng puyat, pag-inom, matagal na upo at pimples. Humanap ka ng mga profesional, sundin ang planong ito. Sige, Boss Yue. Oo nga pala, tumawag ang sis. Sabi ni Boss C, ikaw mismo ang pumirma. Sige, alam ko na. Ano ba ang balak ni Cianci? Hindi ba dapat iwasan to? Bahala na, importante ang kontrata. Ate Yue, hinihintay ka ni Master Chen. Isda, ay san, may pupuntahan pa ako sa sis. Pwede bang sa ibang oras na lang? Ate Yue, huwag mo kaming pahirapan. King matagal na tayong hindi nakita. Master Chen, bakit mo ako pinatawag? Nagbago ka na. Hindi na gaya ng dati na sunod-sunuran. Master Chen, diretsuhin mo na. Dati, para lang mapasaya ka. Nagpanggap lang ako. Walang problema, gusto kong bumalik ka sa akin. Biro lang yan, Master Chen. Ngayon, ako ay tao ni Master Fu. King sige na, umalis ka sa kanya. Master Chen, gusto mo ba akong sakalin? Paumanhin, sobrang naekskita ako. Nasaktan KBA? Wala ang prayer beds, kaya ganyan ka-violent. Ito muna ang suotin mo. King nag-aalala ka pa rin sa akin, di ba? Ito ay inihanda ko noon para hindi ako maaksidente. Laging nasa bag ko. Nakalimutan kong itapon. Pinanatili pa rin ni King ang prayer beads ko. Siguradong may pakialam pa siya sa akin. Kung wala nang ibang usapan, aalis na muna ako. King mahal na mahal kita. Huwag kang umalis. Pasensya na, hindi kita gusto. Gaano ba kahalaga ang pagmamahal sa kabit? Sandali. King para SIO. Sa hinaharap, hindi ka na magiging kapalit ng sinuman. Ikaf lang ang mahal ka o. Tungkol naman kay Suking ginawa ko lang yon para tumanaw ng utang na loob sa pagligtas niya sa akin. Yun pala, pakasalan mo lang ako para tumanaw ng utang na loob. Kung ganong. I-cancel na natin ang kasal. Bakit ka nandito? Dahil nandito na ang kasintahan ni Master Chen, aalis na ako. Segish, kung gusto mong i-cancel ang kasal. Anumang kondisyon, sabihin mo lang. Ang pagmamahal at hindi pagmamahal ay halata, pero 2 taon ko ring dinaya ang sarili ko. Mabuting babae, sayang lang at hindi pinahalagahan ni Master Chen. Mula ngayon, opisyal nang nakansela ang kasal. Bibigyan kita ng 50 milyon bilang kompensasyon. Hindi na kailangan. King Master Chen, yung mabait na ako na nakita mo noon, peke lang yon. Ako ay isang ordinaryong tao. Pera lang ang mahal ko. King kahit hindi montak ako mahalin, pwede na rin ang mahalin mo ang pera ko. Master Chen, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Tinatanggihan kita. Kung hindi lang para makaalis sa club noon. Kahit mamatay itong baliw sa harap ko, hindi ko siya tutulungan. Hindi, ayaw kong maniwala. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Hindi mo na ba naalala? Tuwing nawawalan ako ng kontrol, ikaw ang laging nasa tabi ko. Nakalimutan mo na ba? Nag-aral ka pa ng sexology para sa akin. Nag-aral ka rin ng pagluluto, hindi ba? Mali ka. Ang pag-aaral ko ng mga iyon ay para lang mabawasan ang hirap ko. Hindi dahil mahal kita. Magsimula tayo ulit, bigyan mo ako ng isang pagkakataon.
Bakit hindi ka pa bumalik? Si Boss Fu Wei ay dinampot ng mga tauhan ni Chen. Dinala. Ano? Fu Huaye, pwede mo ba akong iligtas? Ayokong bumalik sa club. Shen Hao. Magdala ka ng mga tao sa Yumen Club. Ang daan ni Fu Wuye ng pamilya Fu. Kayo pa ang humarang? Ang tapang mo para lang sa isang babae. Nakakabilib. Tigilan mo, naayos na ba ang lahat? Nakapalibot na. Tara. Huminahon ka na? Halika, suntukin mo ako hanggang sa mawala ang galit mo. Baliw. Anong gusto mong gawin? Sabihin Montag. Gusto Montag ba ako dahil kay Fu Seksyu? Hindi. Ako lang ang dapat mong mahalin, hindi siya. Akin ka lang. Nababaliw ka na? Manyak ka, bitawan mo ako. Fu Seksyu, ang halili ka lang. Hindi ka niya gusto. Narinig mo? Panghalili man ako, si Fuzexu lang ang gusto ko. Totoo bang gusto niya ako? Mga dahilan lang iyon para lumapit sa akin. Sa loob ng kontrata, syempre gusto ko ang employer ko. Tulong. Bastos. Fu Wuye. Dumating kasama ang mga tao para makipag-away. Hindi ba ito labis? Okay na. Chen Kingswan. Mang-agaw ng tao sa akin, mukhang ayaw mo na sa Rocheng. Ayaw mo na bang manatili? Biro lang, Fu Wuye. Sa Rocheng, sino ang hindi kilala sa iyo? Ang gusto mo ay ang panganay na babae ng pamilya Fu. Fu King King. Baliw ito, gustong maghasik ng away. Fu Huaye, natatakot ako, dalhin mo ako sa bahay, pwede ba? CJ. Tara na ngayon. Kung may susunod pa itong Rue City, hindi ka na kailangang manatili. Master Chen, alam mo na kapag nagalit si Master Fu, walang makakatiis sa buong Rue City. Ngayon ay 7 araw lang na pagsasara. May susunod pa, permanente ng isasara. Alis. Hindi ka na kailangang manatili. Permanente ng isasara. Hayop ka, bitawan mo ako. Yuikin, sa tamang panahon kukunin kita pabalik. SA Puso Montag. SM ga mata Montag, ako lang dapat. Ace. Natatakot ako, samahan mo ako sandali. Huwag kang matakot, nandito ako. Ace. Si Chen Kingswan ay baliw. Hindi niya ako tatalikuran. Gusto ka niya. Ayaw ko ng gusto niya. Ayaw ko sa kanya. Sige, hindi gusto. Mali ang sinabi ko. Matulog ka muna ulit, okay? Esan. Ipikit mo ang mga mata mo at matulog ka muna, babantayan kita. Huwag kang mag-alala.
Hindi ko na siya papayagang saktan ka. Walang lalaki na sa babaeng may tatak niya. Na maapi at walang pakialam. Si Chen King Suan laban kay Master Fu. Talo si Chen King Suan. Master Fu, kamusta na ang junior? Natutulog. Tulungan mo akong imbestigahan si Yuekin. Ano, may problema? Gusto ko lang malaman. Bakit siya takot na takot kay Chen King Suan? Master Fu, hindi ka naman nagselos, no? Ano ba? Sige, walang problema. Si Xiao Shen na ang bahala mag-imbestiga para sa inyo. Ate King, bakit hindi ka dumating kahapon? Naku, nakalimutan ko. Yang Master Xi, may nangyari sa kumpany ko kahapon. May naging abala. Ganito na lang, pagkatapos ng klase pupunta ako sa opisina mo. Kahapon, inantay kita ng buong araw nang walang nangyari. Dapat mong bayaran ang paghihintay ko. Anong gusto mong bayad, Xi? Gusto ka o? Kumain ng steamed pork ribs na luto ni Ait King. Ito. Hindi maganda dahil si Miss Bai. Yanshi, ito ay pork rib soup na ako mismo ang nagluto. Tikman Montag. Ate Bai, parang mali ang lasa. Sira na ba? Tikman K.O. Hindi naman sira. Iba ang lasa sa luto ni Ate King. Yancy, Inihahambing mo ako kay Yuekin. may gusto ka ba kay Yuekin? May gusto ba ako kay Ate King? Anong nangyari sa'yo, Xi? Wala. Ate King, libre Montag akon gayon. Sige, pagkatapos ng klase, libre kita. Hindi pwedeng mawala ang importanteng kontratang ito. Libre ni Yuekin? Sama ako. Ako na ang magpapakabait. Mabait naman si Yuepin. Tiyak na papatawarin ako ni Yuepin. Sige, sabay tayo. Mahalaga ang kontrata, pero kailangan ding isipin ang nararamdaman ng employer. Yung batang si, huwag mo nang pakikisamahan. Anong ginagawa mo dito? Gusto kong sumama. Wala kang pakialam. Orderin mo itong dalawa. At huwag lagyan ng black pepper. Allergic si Sir dito. Siege. Ate King, hindi ko akalain na naalala mo pa. Alam kong may pagmamahal ka pa rin sa akin. Kakain muna ako kasama ng kaibigan. Uuwi ako mamaya. Kumain ka rin. Ito ang kontrata na pinag-usapan natin. Nandito na ako. Nandyan ka na. Kahit kumain, trabaho pa rin ang nasa isip. Ang galing-galing ninyo. Inaasahan ko ang ating pakikipagtulungan. Ate King, huwag kang mag-alala, ang pakikipagtulungan namin sa Tsie ay habang buhay para sa'yo. Salamat, tagay tayo. Sa kontratang ito, malapit na tayong mag-ipo. Kampante ka na ngayon, loyal sa'yo ang junior mo. Mukhang pera, isang kontrata lang, nabili ka na. Shenhao, bigyan mo siya ng mga safe na proyekto. Nagsisimula ka ng mag-alala kapag nakita mo ang mga dokumentong iyon. Natatakot ako baka maubos mo ang lahat ng ari-arian mo para sa kanya sa sobrang pag-alala. May problema sa resulta ng investigasyon. Ang junior na babae ay ipinagbili ng kanyang nobyo ng 2 taon sa Dream Club. Doon siya dumanas na matinding paghihirap at dahil sa pagtulong sa sugatang si Chen King Chuan, siya ay dinala ni Chen King Chuan sa kanilang bahay. Pero napakasama ni Chen King Chuan sa kanya. 3 taon siyang nagpakasakit sa pamilya Chen. Bago siya pinayagang umalis sa club.
Yupin, pagdating ng panahon, ipakikilala ko sa iyo ang aking mga kaibigan. Bilang pag-apologize sa nangyari dati. CJ, Milin. Mabait naman ang batang ito, medyo spoiled lang. Kumusta naman ang pamilya niya? Mas malala ang kalagayan ng pamilya niya. Ang tatay niya ay isang lalaking nananakit sa pamilya. Ang nanay niya ay namatay dahil sa pang-abuso noong siya ay 6 na taong gulang. Ang tatay niya ay palaging siya sinasaktan at minumura. Noong siya ay 16, umakas siya sa bahay nila habang may exam. At hindi na bumalik. Saan ka pupunta? Lolo Fu. Narinig ko na si Fu Qingqing ay babalik pagkatapos ng kanyang concert sa katapusan ng taon. Kung talagang hinahangaan mo siya, kumusta ang pamilya niya? Kung ituturing mo lang siyang kapalit, dapat mong iwanan siya. Bago siya magtapos ng kolehiyo, kailangan ko siyang alagaan. Kung alagaan mo lang siya, pwede kang kumuha ng yaya. Totoo, kailangan niya iyon. Pero kapag bumalik si Fu Qingqing, hindi niya ito matitiis. Dapat mong putulin ang relasyon. Ito ang pinakamabuting desisyon. Tagay. Lolo Fu, kung alagaan mo lang siya, pwede kang kumuha ng yaya. Totoo, kailangan niya iyon. Dapat mong putulin ang relasyon. Ito ang pinakamabuting desisyon. Easy. Nandito na ako. Masaya ba? Pero namimiss kita. Gusto mo talaga ako? Gusto ko ang pera at kapangyarihan mo. Ace, ito ang regalo ko para sa iyo. Salamat sa pagligtas mo sa akin noong nakaraan. Kurbata. Hindi. Siyempre. Ako. Sa harap ni Wekin, wala akong laban sa kanya. Magpahinga ka muna, ako na ang gagawa. Ano ang nangyari kay Fuzexu? Baka naman, sobrang method acting. Aze, masaya ako na ikaw ang gumawa ng almusal ko. Araw-araw na lang kita paglulutuan. Hoy! Assistant song. Sige, alam ko na. Ano ang nangyari? Wala lang. May problema sa partner ng ospital. Tito. Milin, Yuekin, bakit ka nandito? Lolo Few, na-deliver ko na ang documents, aalis na ako. Milin, ano ang nangyari? Tito, naaksidente si Papa. Nasa ospital na siya at malapit nang mawala. Ano? Atse. Natapos na ang libing ng kuya mo. Ngayon, ang pamilya Fu ay ipapasa na sa iyo. Lola, ang mana. Matagal ko nang isinuko. At ngayon, malaki na rin si Milin. Lumuhot ka. Aze,
Baka nakalimutan mo kung paano namatay ang mga magulang mo. Sa tingin mo, kaya ni Milin na harapin ang masasamang balak ng pangalawang pamilya. Lola, ako. Aze, kailangan mong gampanan ang responsibilidad ng kuya mo. Huwag mong kalimutan ang huling bilin ng kuya mo sa iyo sa katapusan ng taon. Dapat kang pakasal kay Fukingking. Lola, hindi ako magpapakasal kay Fukingking. Huwag ka munang magalit, nag-away lang si Tito at 8 Ching Ching. Tito, okay ka lang ba? walang pag-usapan dito. Ace, bumalik ka na. Ano to? Nasugatan ka. Tingnan ko. Okay lang. Anong nangyari ngayon? Kanina, nagalit si Lola. Sinaktan ka ng lola mo ngayon? Pakita mo nga sa akin. Talagang okay lang. Kaunting galos lang, Kinkin. Baka hindi na ako makapag-aral. Ace, kailangan kong umuwi para pamahalaan ang pamilya. Matanda na si Lola. Si Milin ay bata pa, mga ate. May kanya-kanyang pamilya, ang pamilya Fu ngayon. Ako lang ang mag-aalaga. Ayaw ni Aze, pero kailangan kaya malungkot. Ang mga magulang ko namatay dahil sa kompetisyon ng pamilya. Noon, si Fukingking ang kasama kong nagpatibay sa akin. Si Kuya, isinakripisyo ang pangarap para sa akin. Ngayon, wala na rin si Kuya. Pagtuturo man o pamamahala ng pamilya. Pamumuhay lang yan. Basta tama ang landas na pinili mo. Pwede ka pa ring maging masaya. Kahit ano nang piliin mo, gusto ko. Yuekin. May sasabihin ako. S.A.Yo. Sabihin mo, Kasi. Magpapakasal na ang tito ko. bumalik si Fukingking. Malapit na. Inanunsyo ni Lola sa katapusan ng taon. Katapusan ng taon, 3 buwan pa. Dapat mabilis. Tulungan ako ni Fuzexu kay Chen King Suan. Darating na driver ko, gusto mo bang ihatid kita? Hindi na, uwi ka na, mag-iikot pa ako. Alis na ako. Paalam. Phew, dumating ka na. Nandito ka pa sa school? Ano? Hindi ako pwedeng makita. Tara, samahan mo ako sa party. Anong party? Hindi sa medical equipment supplier ang problema, sakto ngayon. Ipapakilala kita sa mga taong may kinalaman dito. Pasensya na. Nakalimutan kong nasa paaralan pala tayo. Kinkin. Basta masaya ka. Nitong mga huling araw, parang ako na si Fukingking sa paningin niya. Tara. Dalhin kita para magsukat ng damit. Dumating S.I. Fuye. Magandang araw, Puyi. Mga kasama, ito si Yukin, tagapagtatag ng Biotech at Health Center. Sana'y suportahan niyo siya sa hinaharap. Siyan nga pala si Yuekin. Narinig ko sa anak kong pasaway, maganda raw ang ugali. Sumisikat ang kanyang kumpanya, at bata pa'y nagsimula na sa wala. Talagang magaling.
Fuye, malapit ng pamunuan ni Fuye ang pamilya Fu. Sa kanyang kakayahan, hindi magiging hangganan ang pagiging pinakamayaman sa bansa para sa pamilya Fu. Kung si Yukin ay napansin niya, malamang ay sisikat din ito. Boss Fu, Tagay namin SIO. Fuyi, hindi ka pa pwede uminom. Mga nakatatanda, hindi pwede uminom si Fuye, ako na lang. Ang galing talaga. Sana'y magkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa inyong lahat. Kumusta, ako si Liuta. Boss Yui, ikinagagalak kitang makilala. Ang medical check-up ng aming empleyado. Ipagkakatiwala na namin sa Boss Yu. Boss Liu, karangalan naming makipagtulungan sa inyo. Kumusta? Mula SR16 Medical Equipment. Guorui. Ito ang aking calling card. Boss Go, ikinagagalak kitang makilala, sakto lang. May bago kaming order ng mga makina. Sana'y pag-usapan natin ito ng mas detalyado. Boss Yui, ang galing mo para sa edad mo. Siyempre pwede. Dumating SI Chunyi. Bakit nandito itong malas na to? King Ea. Miss na Miss Kita. Bumalik ka sa akin. Ito, dumating ang oportunidad. Shen King Swan. Lumampas ka na sa hangganan. Fu limang ginoo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Subukan mo kung gusto mo. Hindi ko inakala na gusto ni Ginong Chen ang maliit na si Boss Yu. Sinabi ng anak ko, itong si Yue Pin. Dati ay nasa club ni Ginong Chen, pero hindi siya sumuko. Nag-aral ng mabuti, at ngayon ay matagumpay na siya. Talagang magaling siya, kaya naman gusto siya ni Ginong Chen. King Ea. Ano ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Sabihin mo, gagawin ko lahat. Talagang baliw na si Chen King Suan. Nagmamakaawa pa. Ginoong Chen, hindi kita gusto. Shen King Swan. Natatakot si Kinkin sa'yo, umalis ka na kung hindi. Papapulisin kita. King, huwag kang matakot, tingnan mo. Suot ko pa ang rosaryong ibinigay mo sa akin. Hindi kita sasaktan. Eight Ching Ching. Oi. Ching Ching, bakit ka nakatawag sa akin ngayon? Mylin, yung Tito Montag. May ibang babae na ba? Imposible naman, Ate King King. Mahal na mahal ka ng tito ko, hindi niya kayang magtaksil sa'yo. Milin, ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko. Pwede mo ba akong tulungan na tingnan? Ping, huwag kang mag-alala muna. Titingnan ko para sa'yo. Kinger, hawakan mo itong kusilyo. Kung sasaktan kita ulit, saksakin mo na lang ako. Alam ko nang baliw siya dati. Ngayon mas lalo na. Ginoong Chen, naniniwala ako sa'yo, itago mo na ang kutsilyo. Alam ka una, naniniwala na sa akin si Kinger. Fu limang ginoo. Punta muna tayo doon. King Ea, Shen King Swan, bitawan mo ang kamay ko. Kung hindi, wawasakin ko ang pamilya mo. Ginoong Chen, sinungaling ka. Chen King Suan, mas baliw ka pa. Fuzexu, tulungan mo akong tapusin siya. King Ea. Gusto ko lang na umalis ka sa Fuzetsu.
Hindi siya mabuting tao. Bakit hindi sumusunod sa script? Dapat nagwawala ka pa. Chen Kingswan. Huwag kang manggulo. Hinger, hindi mo pa alam. Futsexu ay nakipagkasundo kay Fu Qingqing. Ang kasal ay sa katapusan ng taon. Alam ko, pero hindi inamin ng employer. Bilang isang stunt, dapat kong kunwari hindi alam. Sayang, hindi pa nakalista ang kumpanya. Ang kontratang ito, kailangang tapusin ng maaga. Kinkin, ang kasunduang ito ay gawa ng lola ko. Hindi ako pumayag. Few Fifth Master. Binabati kita sa iyong kasunduan sa iyong minamahal. Kinkin. Ang gusto ko ngayon ay ikaw. Ono BA2? Anong nangyayari? King Air. Huwag kang maniwala sa kanya. Gusto ka lang gawing kabit ni Futsexu. Few Fifth Master. Ano nang sinabi mo kanina? Kinkin. Ngayon. Talagang gusto kita. Few Fifth Master, tama na. Kung magpapatuloy pa, may intindihan ng mali ni Fu Qingqing. Kinkin. Hindi ako nag-arte. Few Fifth Master. Ikakasal ka na. Dapat nang tapusin ang kontrata natin. Ang batas ay batas. Hindi dapat maging kabit. Hindi naniniwala si Kinkin na gusto ko siya. Kinkin, hindi ka kabit o stunt. Ang gusto ko ay ikaw, Yuekin. Hindi ito tinatanggap sa moral at batas. Ang pag-ibig ay hindi dahilan para maging kabit. King Air. Sumama ka sa akin. Few Fifth Master. Ano nang nangyayari? Gusto talaga ako ni Futsexu. Mylen, ano ba talaga? Magsalita ka naman. Tito. Ano NG ginagawa ninyo? Futsexu. Hinampas Montag ako? Elementary students ba ang dalawang to? Yuekin. Pinagkatiwalaan kita, tapos niligawan mo tito ko? Pumilin, palagpasin ko na tong sampal mo. Kapag umulit ka, hindi kita patatawarin. King Kinkin, tumawag ka ng ambulansya. Oi. Sino yung babae? Ate King, baka, sa Tito Ko. Nagpalit na talaga ng pag-ibig. Mas mabuti pang umuwi ka na lang at tingnan mo. Nasaan ako? Kinkin. King Air. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lolo Few. Ang kontrata natin. Tapos na.
Lolo Few. Ang kontrata natin. Tapos na. Kinkin, hindi ako nagsisinungaling. Gusto ko talaga sa'yo. Lolo Few. Bilang professional na kapalit ng White Moonlight, hindi ako magkakaroon ng personal na damdamin sa employer. Kahit na nasaktan ako ng kaunti. Nasolusyonan naman si Chen Qingsuan. Sa ugali niya, malamang hindi na niya ako pipilitin. Kinkin, galit ka ba kasi hindi ako nag-confess agad? Maniniwala ka man o hindi. Magpapahinga na ako. Aalis na kami pareho. Joaquin. Pasensya na. May kailangan ka pa ba? Yuikin, ano ba talaga relasyon mo sa tito ko? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Kontrata lang. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko masyadong gusto tito mo. Yuikin, pinatunayan mo na ang sarili mo nung iniligtas mo tito ko. Tinanggap na kita. Pero si Ed Kingping, may nitin ang ulo. Baka pakinitan ka, kaya makingat ka. Ate King. Paano ka nasugatan ng ganito? Si Xiao, bakit ka pumunta? Ang video mo na nagligtas ng tao ay sumikat sa internet. Bakit ka ganyan ka, Tanga? Dalawang lalaki yan, okay lang kung masaktan sila. Hindi mo naiintindihan. Kahit hindi ko naisip nung nagligtas ako, pero ang resulta. Ako ay nasisiyahan. Yancy. Miss Yue, narinig ni Yancy na nasugatan ka. Gusto kanyang dalawin. Salamat, okay lang ako, pwede na kayong umuwi. Ate Bai. Si Ate King, wala siyang pamilya. Ngayon, ako ang sasamahan niya. Si Xiao, talagang okay lang ako. Ayoko. Nun ay kayo ang may sakit, ikaw ang kasama ko. Ngayon, ako naman ang sasamahan ka. Yancy, puntahan muna si Miss Yue. Bumili ka ng pagkain. Paborito ni Ed King ang chicken porridge. Pupunta na ako para bumili para sa iyo. Ikaw ang mahilig sa chicken porridge, ako ay hindi mapili sa pagkain. Miss Bai, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Gusto ka ni Yancy. Nagsimula na siyang umiwas sa akin. Pwede bang lumayo ka kay Yancy? Hindi ko talaga siya kayang mawala. Miss Bai, sa mundo na ito, maraming bagay ang hindi hinihingi. Pero pwede mong pagsumikapan para makuha. Miss Yue, ang lakas ng loob mo. Kamusta po, Lola Fu? Miss, pakiusap umalis ka muna. May sasabihin ako kay Miss Yu. Ziga. Lola Few, ano po ang kailangan ninyo sa akin? ₱1 bilyon. Ang generous naman po ng Lola Few. Si Aze ang pinuno ng pamilya Fu. Siya at ang pamilya Fu ay kailangang magpakasal sa tamang tao. Ikaw na galing sa isang club, hindi ka bagay sa kanya. Pwede. Pero ang tsek mo, hindi ko pwedeng tanggapin. Kulang ba? Gusto ko ng ibang kapalit. Kabataan, huwag kang masyadong ganit. Sa Rocheng, maraming paraan para mawala ka. Lola Few, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang tulungan ni Lola Fu na maipo ang kumpanya ko. Yan lang ang hiling mo. Sa pagkakaalam ko, kahit walang tulong ng iba,
Kaya namang mag-ipon ang kumpanya mo sa susunod na taon. Pero ayokong maghintay hanggang sa susunod na taon. Kapag naipon na, saka ko palang mapapalago at mapapalakas ang kumpanya. At saka ako aakyat sa tuktok ng tour. Kaysa dito na pinapaalis ng pera. Pwede. Basta ang kasal ni na Eze at Fu Qingping ay magaganap sa tamang petsa, bibigyan kita ng proyektong 1 bilyon para magtagumpay ang IE ng kumpanya mo. CJ, deal. Basta ang kasal ni na Eze at Fu Qingping ay magaganap sa tamang petsa, bibigyan kita ng proyektong 1 bilyon para magtagumpay ang IE ng kumpanya mo. CJ, deal. Alam mo talagang ipaglaban ang sarili mo. Pero, talaga bang hindi mo gusto ang apo ko? Sa mundong ito, walang sinuman ang mas karapat dapat mahalin kaysa sa sarili ko. May self-awareness ka. Lola Fu. Ate King. Anong ginagawa dito na matandang bruha na to? Matandang bruha, ang cute ng pangalan mo. Ate King, nasugatan ka. Ako na ang magpapakain sa'yo. Nga pala Ate Ching, Handa ka na ba para sa programa ng welcome party? Kailangan ba talagang sumali? Tradisyon sa Ruda, dapat sumali ang top freshman. Yukin, dapat ko talagang ipaglaban ang sarili ko ulit. Yancy, bumalik ka na, kumain na tayo. Ate Bai, hindi mo kailangang gawin to. May mga katulong naman sa bahay. Masaya akong alagaan ka, at saka hindi naman ako gusto ng mga magulang mo. Kung hindi pa kita malagaan ng maayos, lalo na nilang hindi ako magugustuhan. Ate Bai, ako ang kasama mo. gaano ba kahalaga ang gusto ng mga magulang ko? Yanshi, ang kasal na walang basbas ng magulang, ay hindi magiging masaya. Ate Bai, 2 taon na ang nakalipas nang sabihin ng nanay ko na hindi ka bagay maging manugang ng pamilya at bigla ka na lang umalis nang hindi man lang nagpaalam. alam mo hanapin ka na Kaki. Ano ang sinabi niya? Lalo kang nawawalan ng kwenta. Noon pa lang, may pinalaki ka ng maliit na influencer. Ngayon, may pinalaki ka namang babaeng tagapag-alok ng alak, hindi ka ba nadudumihan? Ang pamilya Tsi ay nadudumihan. Wala ka, hindi mo isa para ng responsibilidad bilang magulang. Bakit mo ipinagkakait na mamuhay ang anak ayon sa inyong pamantayan paglaki niya? Alam mo ba kung gaano ako kasaya noon? Sa loob ng maraming taon. Sa wakas may tao na hindi lang nagsasabing intindihin ko ang hirap ng mga magulang. Kundi tumayo sa tabi ko at ipinagtanggol ako. Yancy, Walang magulang na hindi nagkakamali. Yancy, Pumayag na ang tiyahin. Basta mag-aanak ako ng tagapagmana para sa pamilya Tsi. Papayagan niya kaming ikasal. Nadesmaya ako es ayo. Yanshi, ikaw na ang nagbago. Hindi na ako lang ang nasa puso't isip mo. Hindi na ako lang ang nag-isa sa puso mo. Balita ko, si Yanshi at yung babaeng tagapag-alok ng alak. Hindi pa rin nagkakalayo. Kailangan mong kumilos. basta magdadalang ka Yancy. Ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Tsi. Tiyahin, baka ako ay kamuhian ni Yanshi. Alam ka o ang anak ka o, wala ka sa puso niyan gayon. Kung gusto mong manatili sa tabi niya, ito lang ang tanging paraan. Sa totoo lang, kumpara sa babaeng tagapag-alok ng alak, mas pinahahalagahan kita. Yancy, Magkasama tayo magpakailanman. Yanshi, uminom ka ng gatas. Salamat.
Ano ang pinainom mo sa akin? Yanzi, magkanak tayo. Ate Bay, nababalif KBA? Yanzi. Yanzi. Ginoong Xi, ano nang nangyari sa'yo? Bakit ang init ng mukha mo? Ate King, ang sakit ng pakiramdam ko. Nalason ka, tatawag ako ng doktor. Ginoong Xi. Ano ang tinitingnan mo? Tulungan mo ako. Kinkin, okay ka lang? Okay lang, dalhin mo na siya sa doktor. Sumama ka sa akin. Lolo Few. Parang gusto mong palitan ang balat ko. Ayoko siyang humalik sa'yo. Walang kwenta. Pasensya na. Nasaktan ka dahil sa akin. Okay lang. Nga pala, paglabas ko sa ospital, mag-aayos na ako ng gamit. CJ. Kinkin. Hintayin mo ako. Aayusin ko ang problema kay Fu King. Hindi mo ako gusto. Pero mahal na mahal kita. Ate King. Pag may problema ako, ikaw agad naisip ko. Dapat doktor ang hinanap mo. Yanzi. Natulog KBA Kai Joaquin. Sabihin Montag. Ate Bay, hiwalayan na tayo. Xianxi, ang lupit mo. Mahigit 10 taon nating pagsasama, hindi pa rin kayo matumbasan. 2 taong pagsasama. Sabihin mo ang gusto mo. Xianxi, ayaw ko na sa'yo. Sundan mo siya, baka may mangyari at pagsisihan mo. Dito sa palengke, lahat gustong pumasyal. Ching, galit ka pa ba sa akin? Kuya Chen, tawagin mo na lang akong Yuekin. Mas maganda pakinggan. Mas malapit sa puso ang tawaging King. Nagbibiro ka lang Kuya Chen ngayon. Hindi na tayo ganoon kalapit. Pagod ka na siguro, uminom ka ng tubig. Anong nangyari, King? Gusto mong pakainin kita? Ang kapal talaga ng mukha mo, Kuya Chen. Unang bises ko makakita ng ganyang kadesperado. Nakainom ka na, may trabaho pa ako. Umuwi ka muna. King, gusto kong i-renew ang kontrata mo. Ayoko. Bakit? King, pera, kapangyarihan, kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Lahat. Hindi ako tanga, bakit ako papasok sa bibig ng leon? Pagod na ako, Songgran, samahan mo siya palabas.
Kuya Chen, halika. Sige, magpahinga ka muna. Boss you. Tapos na ang discharge papers. Tara na. Bakit kayo nandito? Boss you. Hindi mo ba sinabing ayaw mong maistorbo? Kaya hindi ko sila pinapasok. Ang galing ko na, ilang araw na. Pinigilan ko ang 3 malalaking tao sa Rocheng sa labas. Kinkin, sundo na kita pauwi. King Ea. Maligayang paglabas mo sa ospital. Naalala ko noong nasa bahay pa tayo. Madalas kang magtanim ng mirasol. Mommy, binabati kita sa graduation mo sa kindergarten. Mommy, sana laging sumikat ang araw para sa'yo. Salamat, Mommy. Ang mirasol, blessing sa akin ni Mommy. Salamat. King Ji, para sa paglabas mo sa ospital, nareserba ko ang paborito mong restaurant. Salamat, pero hindi muna ako pupunta ngayon. Fuwaye, tayo na. King Ye, bakit si Fu Wei pa rin ang pinili mo? Kinkin, pwede bang huwag kang umalis? Kung tapos na, hindi na ako dapat dito. Kinkin, ang hirap sa akin. Fuwaye, ikaw mismo ang nagsabi. Kapag bumalik si Fu King, tapos na ang relasyon natin. Mula ngayon, bibigyan kita ng 1 milyon bawat buwan sa publiko. Ang relasyong ito ay sikreto, kontrata. Matatapos kapag bumalik si King. Pero hindi pa bumalik si Fu King. Hindi. Malapit na siyang bumalik. Kinkin, ikaw ang gusto ko ngayon. Fuwaye, wag mong isiping hindi ko alam ang mga plano mo. Kinkin, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo ba akong gamitin para patunayan sa kanya? Na hindi siya lang ang gusto mo. Masaya ka ba? Ako. Lola. Dumating na si Kingping, umupo ka. Lola, Miss Montag be Asi King. Miss na Miss Ka ni King. 3 taon kang nawala, si Aze ang pinakamiss sa'yo. Lola. Sie Atze. Ed Ping, malapit nang umuwi ang tito ko. Milin, ang tagal nating hindi nagkita. Lola, Atze. Ang tagal na rin ninyong hindi nagkita. Magpapakasal na kami sa katapusan ng taon. Samahan mo si Kingping mamasyal. Atze, galit KPABASA akin? hindi ako magpapakasal kay Fu King. May gusto akong iba. Zeno? Sie Juekin BA? Sabihin ko sa'yo, huwag kang umasa. Ang sarili kong kasal. Huwag kang makialam. Bukas, ianunsyo kong kakanselahin ang kasal. Lola. Lola, okay ka lang BA? Atze. 3 taon lang akong nawala, kailangan mo bang kumuha ng kapalit para magalit ako? Fu King, 3 taon na ang nakalipas. Nang tanggihan mo ang proposal ko sa harap ng lahat, tapos na tayo. Aze, niloloko mo lang ang sarili mo, nitong 3 taon. 20 mahigit kang bises pumunta sa ibang bansa para lang bisitahin ako. Alam mo pala lahat. Tuwing kaarawan mo ang anibersaryo natin.
Pumupunta ako para makita ka. Nag-enjoy ka ba sa paghihirap ko? Akala mo hindi ako makakalimot sa'yo. Hindi, Atse. Natatakot lang ako na pag nakita kita. Hindi ko na matutupad ang pangarap ko. Tama si Joaquin. Ayaw ko lang talagang talo. Ngayon, tuluyan ko ng binitawan. Fuking King, hindi na kita mahal. Aze, sabi mo magkasama tayo habang buhay. Hindi pwedeng magsisi. Ozwa, Zinofu. Nagpadala ng maraming proposal. May natanggap na imbitasyon ang reception. Ibalik ang mga proposal. Sabi ng nagdala, regalo sa iyo ni Ginoong Fu. Bahala ka na. Magaganda ang mga proyekto, pero nakipagkasundo na ako kay Lola Fu. Nagkasundo na kami. Mainitin ang ulo ni Ed Sinsin. Baka paginitan ka. Makingat ka. Kagiliw-giliw ang Dream Club. Binibining Fu, binabati kita sa pagwagi ng titulong. World-class dance artist. Binabati kita, Binibining Fu. Salamat sa inyong lahat. Sana'y masaya kayong lahat ngayong gabi. Maupo na kayong lahat. Mylin. Galit sa akin ang tito mo at ayaw pumunta. Sandali lang. Pwede bang kuhanan ng litreto si Binibining Yu at ipadala sa kanya? Pupunta rin ba si Joaquin? Pero itong club na to, baka ayaw niyang pumunta. Pupunta siya. Kamusta, 8U? Ang ganda ng pakikisama ng babaeng galing sa club na to. Mukhang. Hindi biro ang pag-alaga at pagtulog sa mga lalaki. Mukhang, ang white moon na pinapangarap ni Fifth Master Fu. Ay ganyan lang pala. Hinahamak Montag ako? Please, nagkakasagutan na sina at Pingping at Yuipin. Kinasalang si Binibining Fu ni Fifth Master Fu. Ngayon, hinaharas niya si Yuipin. Sa likod ni Yuipin ngayon. Sina Fifth Master Fu, Master Chen, at Young Master Xi ang nakatayo. Sino ang maglalakas loob na manghama? Sa totoo lang, magaling siya. Lumalago ang negosyo niya. Isang strong independent woman. Pasensya na, diretsong magsalita ako, Binibining Yu. Hindi mo ako ipagkakagalit, di ba? Ay. Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Nadumihan ang damit mo, Binibining Yu. Ganito na lang. Samahan kita magpalit ng damit. Okay lang, Binibining Fu. Ako kasi karaniwan. Agad-agad kong pinaparusahan ang mga kalaban ko. Sakto naman. Gusto ko ring magpalit ng damit. Samahan mo na lang ako, Binibining Yu. Ano ba talaga ang balak nitong si Fuking King? Joaquin, samahan na lang kita. Gisingin niyo siya. Nasaan si Fumilin? Joaquin. Sinadya kong piliin ang lugar na to. Balita ko, dati rito, isang gabi lang ay nag-alaga ka na. Ng 12 ng lalaki. Nakakainip. Paano kung sa lugar na to ka mababastos? Aze, naisip mo ba ang iba pang mga bagay? Masasamang lugar, tapos nasusuka ka. Tingnan mo ang itsura mo habang inaalagaan ng lalaki. Marunong ka rin siguro dito. Sa totoo lang, ang pag-aalaga sa tao o ang pagiging inaalagaan ay pareho lang, walang mas mataas o mas mababa.
Ikaf. Yuikin, ang babaw mo talaga. Ngayon lang, ipapakita ko sa'yo ang katotohanan. Sa oras ng panganib, si Aze. Laging ako ang pipiliin. Suotin mo ang damit ko, mag-ayos kang parang ako. Ito ay masyadong bata upang maglaro ng trick na ito. Yuekin. Huwag kang magyabang. Kinkin, nasan ka? Atze, tulong Montag ako. Kinkin, lumayas ka. Okay ka lang ba? Okay lang, alis tayo dito. Kinkin, Atze, ano ang ginagawa Montag? Kinkin, King er. King Yi, okay ka lang ba? Okay lang ako. Tigilan mo na. Ta. Dalhin, oo. Kinkin. Pasensya na. Akala ko ikaw yon. Nahuli din si Fumiilin, hahanapin ko siya. Kvinkie, ako na lang. Fu Wuye. Ang mahal mo, talagang si Fu King lang. Ang ginawa mo ngayon. Nakakadiri talaga. Ano, si Fuzetsu pinili ako, hindi ikaw. Nabigo Kano. Hindi, Fuking King. Ang mga taong may pakialam lang ang nasasaktan. At wala akong pakialam. Pero ang ginawa mo ay hinamon ako. Ah, ang mukha ko, as tulungan mo ako. Atze, Ang ganda mo talaga, King Er. Tito. Ed Kingping, baliw siya. Naghanap pa siya ng taong gagahasa kay Yuipin. Assistant Lin. Bukas, gusto kong makita ang pagbagsak ng pamilya Fu. Sexyo, ano ang sinasabi Montag? Mga tauhan. Dalhin ang babaeng ito at ang mga CCTV footage sa presinto. Opo. Sexyo, hindi Montag ako pwedeng ganyanin. Sexyo, hindi Montag ako pwedeng ganyanin. Kinkin. Pwede bang makinig ka muna sa paliwanag ko? Lolo Few, wala nang paliwanag na kailangan. Hindi rin naman kasalanan mo ito. Pasensya na, hindi kita naprotektahan. Lolo Few, alam kong may masamang balak kayo ngayon. May kakayahan ako para protektahan ang sarili ko, kaya nga ako pumunta. At saka, ako'y taong hindi nagpapatalo. Mabagsik talaga ako. Ang nakikita ninyo dati ay para lang sa trabaho, pero sa totoo lang. Hindi ko kayo gusto. King Er. Anong klaseng tao ba ang gusto mo? Hindi ako interesado sa pag-aasawa o pag-ibig. See you. Boss Yu, ang mga Fu, Si, at si Chen ay nagpadala ng maraming proposal para sa collaboration projects. Ang tatlong project na ito. Ay pwede na, mag-set na lang tayo ng oras para pirmahan. Sabi nung nagdala ng proposal, kailangan personal na pumirma si Boss Yue. Kaninong kumpanya ang tatlong proposal na ito? Ang tatlong project ay pag-ari ng Mgaxi, Fu, et Ni Chen. hindi nakikita ni Boss Yu ang tatlong boss, kaya ginamit nila ang projects para maengganyo si Boss Yu. Ang mundo ng mayayaman talaga, nakakatakot. Yuekin. Lola Few, ang lakas ng loob mo, ano ba ang pakay mo? Yuikin,
Mukhang sobra ang pagtingin ko sa'yo. Wala naman akong kakayahang mapansin ng Lola Fu. Binibining Yui, ngayon ay inanyayahan namin si Lola Fu para makipag-usap sa'yo at sana ay pipirmahan mo ang letter of forgiveness na ito. Bata pa ang anak kong si King madaling mapusok. Sana ay maunawaan mo ang aming pagmamahal bilang magulang sa aming anak. Inga, tingnan mo, wala ka namang nasaktan. Samantalang ang anak naming si Ping ay may sugat pa sa mukha dahil sa'yo. Siya ay isang kilalang mananayaw, ang mukha. Kailangan nating magmadali sa paggamot. Oh, ang ibig niyong sabihin ako na biktima ay dapat pang mahabag sa isang ng api. Yuikin, huwag kang magpakamalasin. Lola Fu, hindi ko ipinasok si Fu King. Kung hanapin mo si Master Chen at ang apo mo. Dahil ako, kapag may galit, agad kong pinapatawad. Yuekin. Mahabag ka naman, isa lang ang anak ko. Hindi siya pwedeng makulong. Sabihin mo ang gusto mo. Pagsisikapan kong matupad. Huwag mo siyang pagmakaawa. Siya ay isang babaeng nag-alok ng serbisyo sa bar. Akala mo dahil may lalaking nagpapatakbo ng kumpanya, magiging mataas na siya. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi niya pipirmahan ang letter of apology na ito ngayon, papatayin ko ang kumpanya niya. Boss Fu, gusto mo bang tumawag muna? At itanong kung may kakayahan pa ang kumpanya mo. Dahil ang mga pamamaraan ni Fu Zexu, hindi lahat ay kayang labanan. Hoi, Boss Fu, ang Fu Group ay Bankarote. Ito, paano ito nangyari? Bankarote. Lao Fu, ano ang nangyari? Yuekin, ikaw ba ang may pakana sa pagkalugi ng Fu Group? Boss Fu, sobrang taas ng tingin mo sa akin. Ako ay kumuha lang ng kaunting pakinabang. Sa murang edad mo, napakasama mo pala. Sa negosyo lang ang simpleng prinsipyong ito. Hindi ko na kailangang ituro pa sa iyo. Ano ba ang ingay? Parang ano ba ito? Hanggat nandito ako, hindi babagsak ang Fu Group. Mag-invest ng 100 milyon sa Fu Group at ngayon din. Gusto kong mabangkarot ang biotech company ni Yuipin. Lola, wala ka ng karapatang mag-control sa Fu Group. Si Fu Pingping ay nagplano laban sa akin. Kaya dapat mabangkarot ang Fu family. Fifth Uncle Fu. Bakit kayo nandito? Kingya, narito ako para tulungan ka. Lola, ang Fu Group dahil ibinigay mo na sa akin. Dapat ako na ang may full control. Aze, nagkakamali ka. Lola, si Yuekin ang taong gusto kong protektahan. Walang sino man ang pwedeng saktan siya. Hindi ka rin pwede. Para sa isang babaeng tagapag-alok ng alak, naglakas loob ka pang sumuway sa mga nakatatanda. Ito ba ang dahilan? Babaeng manloloko. Lola Fu. Kung hindi mo igagalang si King, huwag mong sisihin kung magagalit ako. Chen, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ano ba ako? Kapag nagalit ako, kahit sino kakagatin ka ha? Ginoong Chen, negosyo ang pinag-uusapan dito. Lola Fu, iginagalang kita bilang nakatatanda. Kaya sa pangyayaring ito ngayon, hindi kita pag-initan. Ngunit ang ating kontrata ay kanselado na. Ikaw, ang lit-lit mo, naglakas loob kang magbaliktad. Ganito talaga ako kapag may galit, agad kong ipapakita. Si Ez Yukin ay nangako sa akin na iwan ka. Ngayon, nang makita niyang wala na akong kapangyarihan, sinira niya ang pangako. Siya ay isang walang hiya at pera lang ang habol. Lola, kahit ano pa ang gawin ni Yuekin, mahal ko pa rin siya. Parang nabighani ka, isa lang siyang babae mula sa bar. Hindi mo alam kung ilan na ang nakasama niya, hindi ka ba nandidiri? Karapat-dapat ba siya sa iyo? HMP. Hoy Fifth Master, ang hilig mong matulog kapag nakainom. Bakit ka uminom ng sobra? Heh. Mahal ko si Yuekin. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Nag-abroad lang ako. Bakit ganito na ang nangyari? Fifth Master, sa tingin ko dapat mong isuko. Sa tingin ko ang junior mo, wala siyang gusto kanino man. Hindi. Hindi ako susuko. Hahanapin ko siya.
Fifth Master Few. Kinkin, huwag mo akong iwan. Bakit ang lakas ng amoy ng alak mo? Hindi ka ba dapat umiinom? Ako ay nangungulila sa'yo. Nangungulila sa akin. Kinkin, maligayang kaarawan. Salamat. Nasa opisina tayo. Huwag kang magulo. Fifth Master Fu. Ano ang ginagawa mo dito? Maligayang kaawan, Ate King. Salamat. Kaya ano talaga ang ginagawa mo kanina? Pumunta rin siya para magdiwang ng kaarawan. King Air. Maligayang kaawan. Salamat. Ang sakit sa mata. Ate King, nag-reserve ako ng private room. Sabay tayong kumain. Ano ba ang alam niya? Ako ang magdadala sa iyo. Kinkin, tara na. May iba akong gagawin mamayang gabi, hindi na ako sasama. Sa school banquet sa susunod na araw, magpe-perform ako. Kung gusto ninyong pumunta, welcome kayo. Kinkin, Tiyak na pupunta ako. At ngayon, ang pinakahihintay na performance ng top freshman ng taong ito. Ang buhay ng lahat. Ang galing. Ang ganda ni Ate King. Talagang karapat dapat sa first place. ang galing mong mangakit. At ngayon, ina-announce namin ang best performance ng gabi. Yukin. Sandali. Huwag kayong magpapaloko kay Yuipin. Siya ang nagtulak sa kanyang ama mula sa bintana at ikinulong ang sariling ama. Ang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat sa Ru University. Tama. Tama ang sinabi mo. Siya. Mga walang kwenta. Hindi ganyan si Ate King. Xishe, alam kong gusto Montag si Yuekin. Pero siya ay isang baliw na walang puso. Ama, bakit hindi mo sabihin sa kanila ang totoo? Bakit ka hindi nagsasalita? Ang anak kong babae ang sumira sa aking mga binti at tinakot ako. Lalong lumalala ang sakit mo. Ang ganda ni Yuikin kapag nagwawala. Dios K.O. Tingnan Montag. Ganito Palazia. Ang sama ng ugali, hindi ko inakala. Hindi ka o inasang ganito siya, ano beadyan. Tumigil kayo. Hindi ganyan S.I. Yuechin. Ang report na ito ay kay Wekyang. Proof na mayroon siyang bipolar disorder at sinabihan siya ng doktor na huwag lumabas. Ang report na ito ay patunay na ang aking ama ay may Alzheimer's at may delusional disorder. Kahit na ang aking ama ang pumatay sa aking ina. Simula pagkabata, puro palo at mura lang ang natanggap ko sa kanya, pero siya pa rin ang aking tunay na ama. Ang utang na loob sa pagpapalaki ay higit pa sa langit. Aalagaan ko siya hanggang sa huling hininga. Ito. Mayroon siyang anger issues. Nagsisinungaling ka. Ikaf ang. Laging nananakit at naninigaw sa kanya. Tiningnan mo ba ang mga sugat sa katawan niya? Gumamit ka ng kung anong espesyal na paraan para hindi ito makita ng iba. MSU, masamang lagay. Sinaktan ako ng iyong ama nang sumumpong siya. At tumokas. Ate Wang. Narito siya. Mabuti nandito lang pala. Ang hirap mong hanapin. MSU, uwi na muna kami ng amo. Oras na niya uminom ng gamot. Tulungan Montag ako. Sabi Montag tutulungan Montag ako. MSU, siya ang tumulong sa iyong ama na makatakas sa bahay at sinaktan pa ako. Fiu King. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Wala akong alam.
Siya mismo ang nagmakaawa na tulungan siyang makaalis. Ate Wang, iuwi mo muna siya. Ayoko umuwi. Ayoko. Tulungan niyo ako. Sabi ko na nga ba mabait si Ate Ching? Kinkin, hindi mo ako binigo. Kinger, kung hindi mo ako magiging, ako na lang ang magiging sayo. Fu King, sinabi ko na. Ako ay hindi nagpapatalo. Kung gagahasain mo ulit ang mukha ko, hindi ka patatawarin ng tatay ko. Paano siya naging ganito? Patian Mo. Patian Mo Yen. Fu King. Umiinom ka ng ipinagbabawal na gamot. Malaking kasalanan yan. Tapos ka na. Fu Qingping, ipinapaalam ko sa'yo na tinanggal ka na sa Ireland Dance Association at habang buhay kang hindi makakasali. Fu King, samahan Montag ako es arehab. Ayoko. Ginagago niya lang ako. Ayoko. Tara na. Umuwi na kayo. Kinkin, ngayon ko lang nalaman ang hirap ng buhay mo noon. Ganun ang buhay, ako na ang bahala sa'yo sa mga nalalabi mong araw. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. 2 taon tayong nagsama. Ako ang pinakakilala sa'yo. Ako ang dapat mong pagkatiwalaan sa huling bahagi ng iyong buhay. Kinger, huwag kang maniwala sa kanila. Ipagkatiwala mo sa akin. Sa tingin ko malinaw na ang sinabi ko. Ate, kein Kamuna. Stern. Ang kinis ng mukha mo. Ilang taon ka na? 19 na ako ngayong taon. Bless you. Ang bata mo pa. Sa wakas nakita rin kita. Ang gwapo mo. Nakainom ka na naman. Bakit mo na naman siya pinatulog? Hoy, Assistant Song. Humanap ka ng bodyguard para sa akin. Boss Yue, dumating na ang bodyguard na hinihiling mo. Papasukin mo siya. Boss you. Lolo Chen, Sorpresa BA? Hindi mo inaasahan to, di ba? ano ba tong ginagawa mo? Ibinibigay ko sa'yo ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko. Gusto kong maging personal mong bodyguard. Mukhang baliw ka na. Kinger. Pa sa'yo ako nababaliw. Ayaw ko ng mga to, kunin mo ulit. Bakit? Hindi mo ba gusto ang mga to? Ang tunay na lalaki ay kumikita ng pera sa tamang paraan. Gusto kitang makasama, ang pera at kapangyarihan na gusto mo. Pareho tayong may makukuha. Lolo Chen, huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Walang mangyayari. Okay lang. Hindi ka o pinapansin yan. CJ, tinanggap ka na. Ate King, graduate na ako. Pwede ba akong mag-intern sa company mo? Malaki ang negosyo ng pamilya ninyong Si. Bakit pa dito sa maliit kong lugar? Anong internship? Alam Montag naman. Hindi kami magkasundo ng mga magulang ko. Kung pupunta ako sa Axie Corporation. Hindi yun internship, aray yun. Sige, pwede kang mag-internship pero dapat sumunod ka sa mga patakaran ng kumpanya. Siege, Ate King. Boss Yue, ngayon ang araw ng listing ng kumpanya. At ang araw na naging top billionaire ka sa Rocheng. Maraming tsismis. Na dahil sa lalaki ka umasenso. Ano ang masasabi mo? Nakahanap lang ako ng paraan na akma sa akin. Kaya unti-unting umangat hanggang ngayon. Kahit kanino pa, basta legal at walang violation. Walang problema iyon. May tsismis na dati kang naging kay Chen Yu. Et es Axie Family Haya na si Fuye, Totu Ba?
At sa panahong yun, sobrang satisfied sila sa akin. Kaya tanggap ko ng buo ang pera at poder na ibigay nila. Kasi tanga lang ang tumanggi. Hindi ba? Boss Yui, parang pinipilit ka nilang mapakasal. Sino ang pipiliin mo? Kin. King er. Ate King. Pakasalan Montag ako. Miss you, nung napanood ko ang dance video Montag. Naalala ko ang aking nawalang first love. Gusto kitang gawing replacement niya. 5M monthly salary. CJ. Meron sigurong tunay na pag-ibig sa mundo. Pero hindi ko na ito hihintayin. Kasi kahit walang pag-ibig, kaya kong mabuhay ng maayos.